iba't ibang paraan para mapaganda daw ang kilay. Ang ilan, pinipiling magpa-eyebrow tattoo, habang mas tinatangkilik ng iba ang tradisyonal na pag-ahit o pagtiyani. Pero bukod sa mga ito, nakikilala na rin sa bansa ang eyebrow transplant. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ahit dito, tiyani doon. Drawing ng eyebrow pencil sa kanan, pati sa kaliwa. Karir talaga para lang mapaganda ang kilay, ang korona raw ng ating mga mata. Ang 31 anyos na si Joy Hilado Apostol nga raw, samot-saring paraan ang nagawa para mapaganda ang kanyang kilay. Before kasi I started plucking, tapos shaving, until at some point naging line na lang siya. And I was actually optioning for tattoo because I wanted sana thicker eyebrows. Makapal na kilay ba? Hindi lang daw tattoo ang solusyon dyan, kundi hair transplant sa kilay. Para rin siyang hair transplant. Except yung hair na kinukuha natin from one area ay tinatransplant natin sa eyebrow. Matagal na raw itong isinasagawa abroad, lalo na sa Amerika. At marami-rami na rin ang gumagawa nito sa Pilipinas. Pero kailangang ihanda ang bulsa. Nagkakahalaga raw kasi ng 80,000 pesos to 120,000 pesos ang minor surgical procedure na ito. If it saves me the time and if it saves me the hassle of going to the salon every few weeks or so, saves me the time of preparing myself before I leave, and then it's worth it. Dalawang pangunahing proseso ang ginagawa sa eyebrow transplant na karaniwang tumatagal ng 2 hanggang 3 oras. First part is harvesting the donor, yung saan panggagaling yung buhok. So pagkatapos natin kunin yung donor site sa likod ng pasyente, si Joy, kumuha tayo ng maliit na strip. Ito yung strip na nakuha natin, yung balat niya. Ngayon, dissecting namin ito sa microscope. Hihimayin namin yung mga hair follicles na yun ang itatransplant natin sa eyebrows niya. Ang mga hair follicle na ito ang mismong itatanim sa kilay ni Joy. Lalagyan din natin ng anesthesia yung kilay nila, yung eyebrows nila. Gagawa tayo maliliit na incisions, tapos insert natin. Mula sa pagiging manipis, eto na ang kilay ni Joy matapos magpa-eyebrow transplant. I guess mas masakit ang tattoo. In our experience, normally after the procedure, the day after or 2 days after, they can go about their normal activities. Pero hindi lang pala mga babae ang nagpapakilay transplant, kundi maging mga lalaki. Sa lalaki naman, marami. In the Chinese community, medyo marami-rami yung aking pasyente. Marami ako nagawang Koreans lately and the Japanese because wala silang mga kilay. Pati nga raw bigote, balbas o buhok sa dibdib, pwede nang i-transplant. Hair transplantation. So whether it's kalbo sa taas ng ulo, eyebrows, pilik mata, bigote, sideburns, goatee, o balbasirado, or kahit sa dibdib. Ligtas naman daw ang eyebrow transplant ayon sa isang plastic at reconstructive surgeon. Pero meron ding disadvantages. Ang disadvantage noon is you have to cut it kasi tuloy-tuloy ang paghaba. Yan ang disadvantage. Yung tattoo naman, ang disadvantage ng tattoo, nagfe-fade. Pero ang payo pa rin sa mga kapuso, hinay-hinay lang din sa pagpapaganda. Mapakilay man yan o anumang bahagi ng inyong katawan. Huwag din kalimutan ang kasabihan na ang tunay na kagandahan nagmumula sa kalooban. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.